Hiwaga nga mati Papa Carlo! Napakagandang alamat! Ang alamat ng tanong na hindi nasasagot. Tatapatan ko lang. That is interesting. Tatapatan ko lang yung kwento mo. Ang tanong na walang sagot. Ang tanong na hindi nasasagot. Medyo ano tayo ngayon na kumbaga ano ba, accurate tayo ngayon. Tinatapatan lang ko lang yung mga ginagawa mo. Pinapakita ko lang ba kung gaano ako ka-creative. Sige, kwento. Isang araw, Papa Japoy. Diyos ko. Walang ano dito Walang mamamatay, walang tutubo, walang diwata. Okay, sige. Tapos na yun. Okay. Alam ko na miss nyo yun pero buong ano yun, last week. Sinagad lang namin para magsawa kayo. So ngayong araw na ito, ngayong umagang ito, walang ganon. Walang diwata. Walang mamamatay, walang tutubo. Kaya pala. So merong magdaddy. Yung anak bumanat agad. Daddy, balita ko promoted ka daw. Di nakasagot. Pangalawang tanong. Daddy, aasenso na ba tayo? Di nakasagot. Pangatlong tanong. Daddy, magkano na ang sweldo mo ngayon? Hindi pa rin sumagot. Hindi sumagot. Sa halip ay nagalit. Dami mong tanong Hindi mo na pinapakialaman kung magkano sinasahod ko. Nagalit. Ano yun? Na-promote ka na ba? Aasenso na ba tayo? Magkano sweldo mo? Wala siyang sinagot. Wala siyang sinagot ni Isa. Imbes nagalit siya. Nagalit siya at ang sinabi pa ay di mo na dapat pinapakialaman yung sahod ko. Bakit ganyan yung tanong mo? Ang sagot ng anak, please tay. Gusto ko lang malaman ang sagot mo. Or gusto ko lang malaman kung magkano yung sinasahod mo na ngayon dahil balita ko ay promoted ka. Magkano na yung sahod mo kada araw? Hindi pa rin sumagot. Sabi niya, anak, chismis lang yon. Paano kita sasagutin? Wala naman akong trabaho. Anak, paano kita sasagutin? Kahit gusto kitang sagutin. Problema, dumagdag ka pa. Ang dami kong problema. Dumagdag ka pa. Ang dami kong problema. Dumagdag ka pa. Yan ang sabi niya sa anak niya. Hindi, sabi nung lalaki, paano kita sasagutin? Ang dami kong problema. Dumagdag ka pa. Ang dami kong problema. Dumagdag ka pa. Ang dami kong problema. Sabi niya, paano kita sasagutin? Hindi mo naman ako ama. Binata pa ako. Nandun yung tatay mo. Binata pa ako Yan pala yung alamat na walang sagot. Puro tanong pero wala sagot. Walang sagot sa tanong kung bakit.
Malabo pala mata ng bata. Iba yung napagtanungan niya. Tapos? So, ayun, Papa Jepoy. Eto na nga. Ano na medyo na-corner na itong ama. Mendoza family sa Old Cabalan na Olongapo. Regina, good morning sa inyo dyan. Ang lakas na ng radyo. Medyo na-corner na yung ama, Papa Jepoy. Gumagawa na lang siya ng umiimbento ng sahod. Sige na nga. Sabi niya, kulit mo Kung wala mo lang sinasahod ko, nasa 700 lang sa isang araw. Ngayon, yung bata, so, napayuko lang yung bata, Papa Jeff. Sabay sabi, tay, okay lang bang bumali muna ng 500? Medyo nainis yung tatay, Papa Jepoy. Nagalit, medyo nagtaas yung boses. Kung ang dahilan mo ng pagtatanong kung magkano sahod ko kada araw, ay yang walang kwentang dahilan mo at para ka lang makabili ng kung ano-ano. O baka mamaya, kung ano-anong ipapamili mo dyan. Nag-a-addict ka ba? O nag-iyosi ka ba? May bisyo. No, may bisyo ka ba? O baka mamaya puro lang inaatupag mo pang panchichiks. Kaya sabi nung ama, huwag ka na magtanong ng mga ganyan. Kung ano-ano siguro ginagawa mo mga kalokohan na. Alam mo, nagpapakahirap ako sa pagtatrabaho dito araw-araw. Oo. Tapos, sabay hihiritan mo ako ng ganyan. Tahimik na pumasok sa kwarto itong bata at isinara ang pinto. Umupo ang tatay at mas nainis pa habang iniisip ang tanong ng bata. Paano niya naisip na magtanong kung magkano ang sahod ko kada araw? Kung malaki na ba ang sweldo ko? Kung aasenso na ba? Kaya umupo sa sofa, nagubad ng sapatos, sinuot ang sinelas, kumuha ng baso, at nagsalin ng Banayan whiskey. Pero ako din tinatanong. Tinatanong mo rin tatay mo? Tinatanong ako ng anak ko. Magkano sahod mo? Magkano sweldo? Magkano din yung sagot mo? Sabi ko, maingay na dyan nanay mo. Sinisi ko, playground Paulo. Blank! Huwag kang O rin, di ko nyo sinasabi. Wala na rin kasing natitira, Papa Jepoy. Hindi sabi ko. Pag tinatanong ako, bibigay ka ba sa asawa mo? Bibigay ko dyan. Sa akin nga wala natitira. Saan na pupunta? Sa dog food. Saan napunta? Bilangin ko yung chinek out mo ngayong buwan? Baka dyan pa lang sa chinek out mong kulang na yung negative na yung sahod ko. Hindi talaga obra yan. Hindi obra yan. Ang dami kong problema. Dumagdag ka pa. Ang dami kong problema. Dumagdag ka pa. So ayun, Papa Jepoy, etong ama, napaisip siya. Sabi niya, paano kaya naisip niyang magtanong ng magkano sahod ko kada araw? Tapos sabay mangungutang pa. Talagang napapaisip ako dito. Sabi ng ama. Pagkatapos ng isang oras, Papa Jepoy, huminahon yung tatay at nag-isip ulit. Bakit nga ba talaga tinatanong niya sahod ko? Baka naman kaya nanghihiram ng perang anak ko dahil meron siyang kailangan talagang bilhin sa school. Or mapuntahan na nga. Pero di ba, ano yun? Pag tinanong mo yung sahod, ano rin yun, di ba? Ang term nila doon ay unethical. Di ba? Tama. Personal masyado yun Di ba? Yan ang... Tama. Personal masyado yun. Di ba? Minsan sa atin casual tayo kung magtanong magkano sahod mo dyan? Magkano yung ganyan? Di ba? Kinikita. Minsan, hindi sinasabi, okay, ma-offend. Pag ako tinatanong, magkano ang sweldo mo sa barangay? Kilala mo naman yung papa mo.
Yan, para sa mga hindi nakakaalam, unethical po yun. Professional yun. Minsan, yung taong marunong o yung nakakaalam, sasabihin lang niya, sapat lang. Enough. Ganun lang. Hindi magsasabi ng figure. Meron namang sasabihin din talaga. Pero, sa mga hindi nakakaalam, unethical po yun na tanungin ko, magkano kinikita mo dyan sa barangay? Kaya ang sagot ko kilala mo naman ang papa mo. Diba? Ba't kailangan nilang tanungin yun? Private Private parang information. Parang akin to pakialam mo. Nagtatanong bangko Ha? Bangko nagtatanong. Bangko pala nagtatanong. Sabihin mo, kilala mo naman ng papa mo. Denied ka. Bangko nagtatanong, CCI pala. CCI. Nag-loan ka Ayun tuloy. Ibang usapan yun. Pero pag yung tropa, sa bahay, or sa... Alam niyo yun. Kailangan yun i-background check. Sa opisina nyo, di ba? Yun, sa atin, di ba? Yung mga kontrata natin. Kaya yung mga kontrata namin dito, naka-envelope pa. Oo. Naka-envelope pa. Naka-seal pa yan. So, hindi nakikita ng mga kasamahan namin. Tama. Iba-iba kami ng sahod Actually, yung sa akin, yung history nung sa akin, 2. Barangay Ginebra. Dapat yun Nakita ko Barangay LS. Nagkamali ka na side? Oo, mali yung pirma ko. PBA sana ako Nung unang pasok mo dito, naka-jersey ka, di ba? Oo. Eric Mink. Pagtingin ko, Barangay LS pa. Ano yun? Yung Barangay Ginebra dapat. Anyway, Papa Jepoy, tuloy na natin. Napaisip yung ama. Pero parang nakakonsensya yung ama. Parang baka mamaya importante yung hinihingi ng anak ko. Puntahan ko nga sa kwarto. Nung paghawak niya sa doorknob, nakalak. So tinulak niya, Papa Jepoy. Nagulat siya. Nagkababa yung shorts ng... Ganon yung anak niya. Punta kayo sa Facebook. Ganon. Pinelsan nung ama. Pinelsan nung ama. Nakaganon yung t-shirt. Nakaganon. Nakaganon. Nakaipit sa baba yung t-shirt. Ano ba ibig sabihin? Baba yung shorts. Ano nangyari doon? Ano ibig sabihin nun? Kinakabahan ako, di ba may anak ako, tinuli na? Hindi ko alam anong gagawin ko pag nakaganto yung anak ko. Sana hindi niya mapanood to. Ganun Ano ba ibig sabihin nun? Wait tayo, nandyan ka pala. Nagbibihis ako. Sabi nung pinapanood niya. Sana all. Bilis na, tapusin mo na. Nilapitan niya. Anak! Iniisip ko baka kailangan mo talaga ng pera. Pasensya ka na kanina, uminit yung ulo ko. Nanghihiram ka, di ba? Magkano yung hiramin mo? 500 lang, tay. Importante lang talaga. Pasensya ka na, medyo mainitin yung ulo ko. Pinausap siya ng anak niya. Ha? Nakaganon pa rin. Ayun yung bata, parang nakaramdam siya ng Papa Jepoy. Parang pag-asa ba dahil nga umihiram siya ng 500 pesos. Bumunot na yung tatay, Papa Jepoy. Tissue. Ha?
500? 500. Punasan mo nga yun. Sabi mo, punasan mo nga yun. Ay, ayun, Papa Jepoy. Inabot na nung tatay. O anak, ito na, pasensya ka na. Abot ko na itong 500 na hinihiram mo. Tapos ngayon, yung anak, uy, tay, maraming salamat. Sobrang malaking tulong to. Tapos yung bata, meron siyang kinapa sa ilalim ng unan. May kinapa sa ilalim ng unan, Papa Jepoy. Ano yan? Ha? Ano yung nasa unan? Ha? Papel. Papel. May kinuha siya. Oh. Nakatiting tatay at mas lalong parang nainis ha. Ano nakalagay? Ha? Nainis doon sa bata. At dahan-dahang binilang ng bata. Ang Ano lukot. nakalagay doon? Sa Ha? papel, ano nakalagay? Pera pala yun, Papa Jepoy. Senyor Aguila. Ha? Senyor Aguila. Bilang ng pera. Oh. Tapos, Puro tig 50 pesos. 4 na tig 50. tapos, Nagalit yung tatay oh. Bakit kailangan mong manghiram? Meron ka naman palang pera. Nagalit. Sabi ng bata, dahil po sapat na ang perang naipon ko. Pero ngayon tay, sakto na to tay. Meron na po akong 700 pesos. para saan yung 700? Ha? Pwede ko ba kayong bayaran ng isang araw? Para makasama? At makalaro maghapon? Sabi niya. Para umabsent. Oo. Puro ka lang trabaho. Wala kang time sa akin eh. Oo. Sabay tayo sa kwarto. Simula nun, dalawa na sila nakaganon. Sabi ng tatay, ayos na. Bukas ulit, bayaran mo ako. Ngayon, natulala yung tatay, Papa Jeff. Dalawa sila. Kunwari, ganyan ka rin. Dalawa tayo mga... dalawa tayo. Tagilid mo yung cellphone mo. Tagilid mo yung cellphone mo. Napaluwa yung tatay, Papa Jeff. Napaluha? Tumulo yung luha. Siyempre, parang naisip niya, oo nga, no, wala akong time dito sa anak ko. Parang siya pa yung gumawa ng paraan para magkasama kami. At talagang binili niya yung oras ko. Bayaran ako. Kaya sobrang na-touch yung tatay, Papa Jepoy. Oo. Lesson ito para sa mga tatay. Lesson para sa mga tatay. Kaya... baka kaka-work ninyo, kakatrabaho ninyo. Hindi nyo alam yung mga anak ninyo nasa kwarto. Bigyan nyo ng oras kung anong ginagawa. Silipin nyo! Mga mamaya, nakalukot. May sinisindihan. Barangay LS 97.1 Forever Number 1